magandang araw po Pilipinas at nagbabalik po ang inyong lingkod sa darating na 2025 election. Isang grupo nga po ang naghaya ng petisyon sa COMELEC na ang layunin nito ay disqualification ng COC ng mga anggit na mga personalidad kagaya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Senator Cynthia Villar, House Speaker Martin Romualdez, Governor Mateo Marcos Manotoc, ang anak ni Senator Amy Marcos, katanduan ni sa Vice Governor Peter Cua. Paliwanag dito ng mga petitioner ay labag di umano ito sa anti-political dynasty provision ng saligang batas. Ang ginagawa di umano ito ay yung pagpalit-palitan ng pwesto sa kanilang mga lugar. Bago po tayo magpatuloy sa pagbabahagi ng video na ito, kung hindi pa po tayo nakapag-subscribe dito sa channel na ito, i-subscribe nyo na po. Pindutin lamang ang subscription button at ang notification bell upang kayo po ay ma-update sa tuwing nag-upload tayo ng video. Pakishare na rin po ang video at pwede po kayong magbigay komento dito mismo sa video na ito sa comment section. Kung ano yung tama, sapagkat hindi man namin kayo kayang pigilan, nakabantay ang sambayanan sa inyo. Sundan po natin at panoorin natin ang balitang ito na kung saan ay nais natin bigyan ng konting reaction. Ito nga at malapit na naman kasi ang election kaya may mga ganito na namang mga lumalabas na mga kung ano-anong mga balita. Alam po nung lahat na na-accredit kung gaano kahirap ang pinagdanasan niyo po bago kayo na-accredit ng present leadership ng komisyon. Sa darating na 2025 elections, may 63 pwesto para sa party list representation sa Kamara. Samantala, isang grupo naman ang naghaya ng petisyon sa COMELEC na layang idiskwalipika ang kandidatura ng anilay 5 prominente o kilalang political dynasty sa bansa. Partikular na ang COC ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte. So matatandaan nga na nag-file nga ng COC itong si Pangulong dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tatakbong mayor muli sa kanyang baluarte sa Davao City. Na kung saan ay mukhang siya na naman ang tatakbo dito na mayor pagkatapos ng kanyang anak na si Baste. At ganon din ito si Senator Villar. 7 years. And for 23 continuous years, hawak ng pamilya nila. No? So, yung sa Las Piñas naman, hawak ng pamilya ni na Cynthia Villar ang congressional position na yan since 1998. Ayon pa sa mga petitioner, ang pamilya naman ni Speaker Martin Romualdez ang nanunungkulan sa 1st District ng Leyte mula pa noong 1995. Pagkatapos ng termino ng tiyahe nito na si dating First Lady Imelda Marcos, ay sila ng dalawa ng kanyang asawa ang nasa pwesto sa loob ng 17 sunod-sunod na taon. Gayon din anya sa ibang mga respondent kung saan kapag nawala ang isa sa pwesto, ay nakaupo naman halimbawa ang anak at muling babalik kapag natapos na ang termino. Tiwala ang mga petitioner na hindi naman daw suntok sa buwan ang kanilang petisyon. Malinaw anya sa konstitusyon na bawal na ang papalit ay ina, asawa, anak o kapatid. Halos lahat po sila ng yung framers po ng Constitution na nag-sponsor po ng provision, pinagbabawal nila na ipasa. No? Pag graduate na yung congressman, governor at mayor, bawal na ipasa sa members ng immediate family. There are precedents in relation to that wherein the Supreme. Sa darating na 2025 election, may 63 pwesto para sa party list representative sa Kamara. Bali, binubuo ito ng 156 party list group na isinama para sa May 12, 2025 election. Sinama ito para sa automated raffle ng party list para malaman ang kanilang numbers sa baluta o ang order of listing ng official ballot para sa darating na election. Binago na ng COMELEC ang rule na alphabetical
na paglalagyan ng pangalan sa baluta. Nakiusap nga dito si Chairperson Erwin Garcia sakaling natutukan nila ang pagripaso o pag-aralan ang Republic Act 7941 o ang Party List System Act. Ayon kay Garcia, marami dito ang hindi malinaw gaya ng qualification ng party list nominee. Nakiusap nga dito si Chairperson Erwin Garcia na sakaling manalo sila sa Kongreso, una nilang ripasuhin o pag-aralan ang Republic Act 7941 o ang Party List System Act. Ayon kay Garcia, marami dito ang hindi malinaw gaya ng qualification ng party list nominee. Alam po nung lahat na na-accredit kung gaano kahirap ang pinagdanasan niyo po bago kayo na-accredit ng present leadership ng commission. Kasama na yung mga nominees din, qualification ng nominees, paano kami magtatanggal ng magdi-discredit ng nominees. Lahat ng yan dapat maisama natin. Lalo na rin kung paano kinukompute yung mismong representasyon doon sa Kongreso. Gusto rin ng COMELEC na bagamat hindi pa nila saklaw ngayon ang mga ito dahil wala pang campaign period, maging responsable anya sapagkat hindi lingid sa kaalaman ng komisyon na nagkalat na ngayon ang mga naglalakihang poster ng iba't ibang grupo kahit pa sa EDSA. Sana naman po, we have to mitigate or minimize kahit paano yung ating paggamit ng ating mga kalsada sa ating mga materials na ginagamit, maaari hindi pa natin tawagin campaign materials. Sana naman po yung paglabas sa television at radyo ay naaayon pa rin sa kung ano yung tama, sapagkat hindi man namin kayo kayang pigilan, nakabantay ang sambayanan sa inyo. Sa darating na 2025 elections, may 63 pwesto para sa party list representation sa Kamara. Samantala, isang grupo naman ang naghain ng petisyon sa COMELEC na layang idiskwalipika ang kandidatura ng anilay 5 prominente o kilalang political dynasty sa bansa. Partikular na ang COC ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte. So inyo pong napanood ang ating ibinahaging video. At kung nais nyo pong magbigay komento o mayroon po kayong mga opinion, comment lamang sa comment section sa video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa inyong lahat.